Nung una wala akong paniniwala dahil sabi bibigyan ng pondo. Pero medyo nag-doubt ako ng konti, bakit bibigyan ng pondo na walang kapalit. Pero nung nangyari na meron nga pala at totoo, mas lalo kong ibinigay yung sarili ko doon sa serbisyo. So ganito pala, may magbibigay pala ng tulong para sa amin. Ako si Reynaldo Estole, Barangay sa Project Management Committee, Chairperson ng Tagbakan, Ilaya. Bumuo kami ng isang grupo na tinatawag na Operation and Maintenance na ito ay pinangalanan namin ng Barangay Bayanihan sa Tagbakan, Ilaya, kung saan itong grupong ito ang nangangasiwa sa aming mga proyekto. Sila yung mga tumatanggap ng bayad sa mga pumapasok at lumalabas ng mga sasakyan para sa ipagpapatuloy na maintenance ng aming kalsada. Part ng nakukuha namin doon sa Barangay Road Maintenance Fee ay nakapagpagawa kami ng additional line canal, meron tayong bracing, at saka pagpapaayos ng ating spillway. Ito ay nakuha namin simula doon sa pondo ng Operation and Maintenance. Nung una po, wala pong paniniwala yung mga sangguniang barangay sa amin ni Chairman at saka po yung ibang mga komunidad. Hindi po sila makapaniwala dahil hindi po naman kami mga inhinyero na sabi nga po hindi po kami mga dokumentado nag-aral. Tapos nung po namang makita nila na aktual na po na naisagawa namin ng project dito ng Kalahi dito sa aming barangay, nakita po nila na talaga palang totoo yung sinasabi naming programa ng Kalahi. Ako po si Ricardo Perez, presidente ng Barangay Bayanihan sa Tagbakan, Ilaya dito sa Katanawan. Ako po bilang isang magsasaka po, nung una po, sa pagdadala po namin ng mga kalakal, pagka po yung buwan ng October at Tag-anihan, ay napakahirap po nung pong wala pa pong kalsada. Dahil pagka po kami magpapagiling para yung magpapabigas ng palay, ay umuupa pa rin po kami ng piso kada kilo ng, sa halimbawa po 50 kilo yung isang sako, umuwi pa po kami ng 50 pesos isang sako para po madala dun sa pagilingan dun sa dulo. So, nung pong magkaroon po ng project po dito sa amin ng Kalahi, ngayon po ay umuupa lang po kami ng 30 centavos kada kilo, buhat po dito hanggang po dun sa labasan. Pagka kinarga po namin sa kalabaw, buhat po dito, nilalakad po namin yun ng nasa 20 minutes. Buhat po dito ay 1.5 kilometer hanggang doon po sa cruising. Doon po namin dinadala. Ngayon po, nung magkaroon na nga po ng magkaroon na po, napasok na po kami ng mga sakyan, ngayon po 5 minutes na ando na sa pinagpapagilingan namin ng palay. Sabi nga ng mga namumuno, ng mga kapitan, mga konsihal, hindi nila kaya magpatayo ng ganitong klaseng proyekto sa pamamagitan lang ng kanilang 20% development fund na nakukuha sa barangay. Napakatagal bago sila makapagpagawa ng ganitong proyekto. Sabi nga nila, inaamin din nila na baka tapos na yung termino namin, hindi kami makakapagpagawa ng ganitong proyekto. So, ang hinihingi ko lang doon sa mga kapwa volunteers ko, ipagpatuloy nyo yung kung ano yung nasimula natin. Pagpatuloy nyo yung tulong nyo na ibinibigay nyo sa ating barangay, na tayo rin mismong nasa komunidad ang siya nagtatamasa ng ginhawa. Sinasabihan namin sila na kapag sila ay may kontribusyon, mamahalin nila yung proyekto. So, kung papaano nila iingatan yung proyekto na kanilang pinaghirapan. Iniisip ko na lang yung kaginhawahan na hindi lang naman ako magtatamasa, maraming tao ang makikinabang dito sa aming pinaghihirapan. Bagamat may kaakibat na sabi nga lang ay paghihirap, pero ang kapalit naman ay kaalwanan ng napakarami dito sa barangay.
hindi lamang po pala sangguniang barangay ang pwedeng magpagawa ng mga proyekto dito sa barangay at ng mga makakatulong sa mga komunidad. Sabi ko nga po ay napakalaki po ng pasalamat ko sa mga kasama kong mga volunteers. Sabi ko nga po sa kanila, ang patuloy na kaunlaran ng Barangay Tagbakan Ilaya ay nasa ating pagkakaisa.